where we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Hi guys! Good morning, and welcome again to my vlog. So for today is another day and another video na naman about caladium. So ngayon, i-share ko sa inyo yung mga natutunan ko kung paano dumami yung mga dahon ng ating mga caladium. And also guys, share ko sa inyo kung paano mag-de-eyeing sa ating mga bulb ng ating mga caladium. So for today's video, ang i-share ko sa inyo, mga basic care tips lang naman kung paano natin laguin or padamihin ang dahon ng ating mga caladium. Kasi yan usually yung mga problema natin, bakit palaging nalalanta or namamatay yung mga dahon ng ating mga caladium. So first natin gagawin is dapat may enough na nutrients at saka acidity yung soil ng ating mga caladium. Ang tanong, saan makukuha yung acidity? Makukuha natin to sa pamagitan ng pamis, risal, at saka yung ating mga reversa na ginagamit. And also guys, about nutrients, makukuha natin yun sa mga fertilizer na ginagamit natin. Inorganic or organic fertilizer. So last video ko or last episode ko, pinakita ko yung mga fertilizer na ginagamit ko sa ating organic at saka inorganic na fertilizer. So, about sa organic fertilizer, gumagamit ako ng vermicast, but konti lang yung ginagamit ko. And then, inorganic fertilizer, ang gamit ko naman is Osmocote at saka yung ating ana-ana rooting hormone. Gusto niyo ng more explanation about organic fertilizer at saka inorganic fertilizer, lagay ko na lang dyan sa itaas yung link ng ating video na ginawa, or lagay ko na lang yung link din dyan sa description box below para masundan niyo yung video na yon. So next, kung gusto niyo mapalago or mapalash yung inyong mga caladium, wag na wag kayong mag-cut or mag-propa ng inyong mga bulb ng inyong mga caladium. Pero kung gusto niyo mag-propa at magparami, at least mabenta niyo yung ibang propa ninyo, so choice ninyo yun. Pero mas malaking factor pag buo yung bulb ng inyong mga caladium. Kasi the bigger the bulb, the biggest chance na mas maparami yung labasan ng mga dahon ng inyong mga caladium bulb. Yan talaga yung secret na maging lush yung ating mga caladium. So, kung kating-kating ka na talaga na gusto mo na talagang mag-propa ng inyong mga bulb kasi gusto mong makabenta or gusto mong mas maparami yung inyong mga caladium na mga varieties, ang gagawin nyo na lang is bumili kayo ng dalawang bulb. So, yung isang bulb is para sa inyong personal collection. Yung isang bulb naman is yun yung gagamitin yung pang-propa ninyo. So, para at least, meron kayong pang-benta, meron din kayong pang-personal collection ninyo. Yan yung ginagawa ko minsan kasi alam nyo naman, medyo mahal din yung mga bulb na binibili natin, lalo na yung mga imported na mga bulb. So, nagtatanong kung paano ba lumaki yung mga bulb, lalo na yung mga nakat na ng mga bulb, lalo na yung mga bagong for sale ngayon ng mga imported na mga caladium. Maliliit na talaga yung mga bulb na binibenta nila pag may mga dahon na. So, ang tanong ngayon, paano ba lumaki yung bulb? Ginagawa ko lang naman, I'm not pro ha, pero ang ginagawa ko is pag dumating sa akin, syempre, ipa-acclimatize ko muna, and then, water ako sa kanila ng rooting hormone, yung Ana-A and Hormex. Pero, ang ganda lang sa Ana is hindi siya expensive. So, mas mura siya compare sa Hormex. So, kung nagtatanong kayo kung saan niyo siya mabibili niyo siya sa agriculture shop or mabibili niyo siya sa Shopee or sa Lazada. Yan, mga rooting hormone na yan is nakakatulong siya na lumaki yung ating mga bulb ng ating mga caladium. When we say, sa paglaki naman ng ating mga bulb, it takes 1 month para mag-regenerate na naman yung bulb bago siya maging mas malaki yung ating mga bulb. And also guys, ang pag-water naman sa ating mga caladium is isa din sa factor kung bakit hindi lumalago yung ating mga mga caladium dahil dun sa overwater natin. So, napapansin niyo ba na yung mga caladium ninyo hindi pa tumutubo yung isang dahon, na namatay na naman yung isang dahon. So, it means na nag-overwater kayo. So, isa din yan sa i-assist natin sa ating mga caladium. So, pag nakita niyo na medyo basa pa talaga yung soil ng inyong caladium, so dapat huwag muna kayo mag-water. So, ang ginagawa ko naman is nag-check lang ako through my finger. Baon ko yung finger ko mga 2 inches sa soil. So, ganito pag-check ng ating soil sa ating mga caladium. So, all you need to do
use your finger. Mga 1 or 2 inches ng inyong finger. Ayan. Tapos, ibaon mo siya dun sa lupa. So, pagbaon mo sa lupa, tapos ma-feel mo na basa pa yung lupa sa ilalim, it means na hindi mo pa pwede i-water. Pag ganito yung kalabasan ng lupa, ayan. Kung nakikita ko na yung soil is hindi na dumadapo sa mga finger ko, it means na kailangan ko na silang i-water. So, ito, kailangan na to i-water. Ito, ayan siya. Ayan. So, kailangan na to i-water. Pero kung pag dip ko ng aking mga fingers, tapos nakita ko na basa pa talaga yung soil, so, balik kayo the next day. So, saka na naman kayo mag-water the next day na. So, ayan. I-assist din natin yung weather natin. So, minsan kasi, madaling mag-dry yung ating mga soil. So, minsan din, matagal mag-dry dahil din sa weather natin. Kaya, isa din yan talaga yung i-assist natin para mas lumago yung ating mga kilidyum. And also, guys, pag nakita ninyo yung mga dahon is hindi na lumalabas, unti-unti na silang nalalanta, naubos na yung mga dahon ng inyong mga kilidyum. So, it means na dumating na yung dormancy period ng inyong mga kilidyum. So, natutulog na yung bulb ng inyong mga kilidyum. So, yung gagawin niyo is i-check yung bulb, i-assess niyo kung bulok na ba or hindi. Pero kung hindi siya bulok, pwede niyo rin siya itanim ulit sa isang soil, tapos i-water niyo pa rin siya regularly. Kasi ang dormancy kasi ng ating mga kilidyum bulb, sa akin lang, through my experience, mga 1 to 4 months nag-dormant yung aking mga kilidyum bulb. Ang ginawa ko is, yung mga bulb, nilagay ko sa isang pot, tapos gumamit ako ng vacuum method sa aking mga kilidyum bulb. So, anong nangyari? Nag-successful naman. And then, kung nagtatanong kayo kung paano natin ginawa yung vacuum method, check nyo na lang yung link. Ilagay ko na lang sa itaas, or ilagay ko na lang yung link dyan sa description box para masundan ninyo kung paano ko ginawa yung ating vacuum method. So, ngayon, i-share ko sa inyo yung natutunan ko about sa DIing method ng ating mga bulb, ng ating mga kilidyum, para the more na lumago yung ating mga kilidyum. Yung DIing natin is an effective method para sa ating mga bulb, para sila lumago at saka maraming dahon na ilalabas doon sa ating mga kilidyum. And also, guys, maganda yung DIing lalo na sa mga nag-dormant natin ng mga bulb ng ating mga kilidyum. Share ko na rin sa inyo yung procedure na yan. Ako sa inyo yung procedure kung paano natin gagawin yung DIing sa ating mga bulb ng ating mga kilidyum. Ito yung nabili kong bulb from US. Ito yung ating imported. Ito yung ating bulb. And nakikita nyo to, para siyang bundok na maliliit. Kita ninyo, yan. Yan yung mga mata ng ating mga kilidyum. So, yan yung tatanggalin natin siya, guys. Kaya tinatawag siyang DIing dahil tatanggalin mo yung mga mata ng ating mga bulb ng ating mga kilidyum. Ngayon, ito is imported to na bulb. So, ang gagawin natin example ngayon is yung ating mga common na mga bulb. Ayan. So, kung hindi nyo pa talaga kabisado kung paano mag-DIing ng inyong mga bulb, gawin ninyo, guys, yung mga common lang ninyo, pag-eksperimentuhan ninyo muna. Ito yung tatanggalin natin. Ayan, ito yung mga mata ng ating mga common na bulb. Ayan. So, ang gagawin nyo lang, ayan. Ayan siya. Ayan yung pagtanggal. Tapos ito, ayan. Yung mga maliliit. So, tatanggalin nyo lang siya. Ay, ano. So, ito, ayan, tatanggalin nyo lang na bulok na mga na bulok, ayan. Tapos, ito din, meron din tayo isa. Ayan. Ito, maliit. Kita nyo na may bukol-bukol doon, yan yung mga mata na talaga ng ating mga bulb ng ating mga kilidyum. Ayan. Ang nakaganda dito sa DIing dahil pag tumubo na yung mga dahon nito, yung mga bagong tubo, mas marami, mga 4 to 7 leaves. So, lalabas na mga petioles or mga dahon dito. Ayan. Dito. So, ayan. Ayan siya. And then, ito pa. Okay. Ayan na. So, ganun lang yung ginagawa natin. So, ngayon, ang gagawin natin after this one, para maprotektahan yung mga wound at saka maprotektahan din siya sa mga fungus and bacteria, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng... So, ngayon, nalagyan natin ng detain paste yung mga natanggalan natin ng mata. Ayan. Tapos, ito din. Yung detain paste natin is powder to na nilagyan natin ng konting tubig
para maging paste lang siya. So, para maprotektahan yung ating mga wound. Ayan. Kung nagawa natin ng procedure, ang gagawin natin dito, i-dry muna natin siya ng 1 to 3 days. Depende yan sa, sa sikat ng araw. So, pag okay na yun, saka na natin sila itatanim. So, ayan, dry na yung ating bulb. So, ready na itong itanim. Ngayon, tatanim tayo. Yung isa is vacuum method yung gagawin natin. Yung isa is normal lang. Ayan. Ito yung bulb na itatanim natin. So, mag-ano na tayo ng mga 2 inches. Tapos, ibaon natin yung bulb. Ayan. Tapos, lagyan natin ng soil sa itaas. Tapos, yung isa naman, inches din. Tapos, ayan. So, yung vacuum method na gagawin natin ngayon, ang tubig na gagamitin natin is, ilagay ko lang siya sa cellophane. So, parang mag-bottom water lang muna tayo. So, ginagawa natin to na hindi tayo nag-water diretso dun sa potting mix na ginawa natin para iwas sa root rot or pagkabulok ng bulb na tinanim natin. So, na-experience ko kasi last time na nag-vacuum method ako, ang nangyari kasi hindi 100% na lahat is okay. So, yung iba is na-damage or yung iba is nabulok yung mga bulb na tinanim ko. So, ngayon, ayokong ma-experience ninyo. So, ngayon, ito yung gagawin natin. Mag-bottom water lang tayo. Tapos, saka natin siya i-close na dapat na may hangin talaga. Ayan. So, ganun lang. Yung isa, hindi natin i-vacuum. So, titingnan natin kung saan talaga yung mas madaling tumubo yung dahon. Ito bang na-vacuum natin or yung hindi. So, yan. I-update ko na lang kayo dyan. Tapos, after nito, lagay mo muna siya sa indirect sunlight. Huwag mo siyang ilagay sa sulok para hindi mag-molds yung inyong mga bulbs. So, more explanation dun sa ating vacuum method. Lagay ko na lang yung link sa itaas para at least masubaybayan yung mga video natin. So, ngayon, i-share ko sa inyo yung ginawa kong DIing. Ayan siya. Almost 2 months na to na tinanim ko dito sa ating pot. Ito yung nag-dormant din natin ng mga bulb. So, is common to dito sa Mindanao. Ayan siya. So, ngayon, as you can see, ang dami ng mga tumubo ng mga petioles or mga dahon. Ayan. Shoutout muna tayo kang Sir Cyrus from Marikina City. And shoutout to Ma'am Vanji Talaman. And then, shoutout to Ma'am Sara Sunga from Pampanga. And shoutout to Ma'am Amia from Malaysia. Hi po sa inyo lahat. And also, I have here, ginawa ko is yung mga common lang, yung mga in-experiment ko ng mga kililium bulb ko, mga common lang, ayan. So, dami din yung mga dahon din. Shoutout to Ma'am Barbara Pagkalinawan from San Juan City. Shoutout to Ma'am Ruina Mandrial. Shoutout to Ma'am Niria Fabs Vlogs. And shoutout to Ma'am Jam Carisi from... That's all for now, guys. At sana may natutunan kayo sa video ito. Thank you so much. And God bless po sa inyo lahat. Bye!